God, it's so embarrassing. Di ba ka-apply mo pa lang? Ba't naandito ka na agad? Sabi ko, You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So before that, I just want to greet all of you a happy New Year from our family to yours. For today's video guys, I just want to share guys about sa experience ng isa nating kaibigan na nag-apply ng Turkish visa, which is na sobrang nadismaya siya dahil sa mga nangyayari at dahil sa of course guys sa kinalabasan ng kanyang visa, which is na parang sinabutahi yung kanyang documents kasi sinabi lang niya na magtanong siya pero kinuhaan na siya ng mga requirements which is na hindi pa siya ready, and then yun na nga, and then after that guys may mga karanasan siyang hindi maganda doon sa AGNTR. So, i-share ko sa inyo and I hope everyone will be aware this kind of situation kasi sobrang hirap at sobrang stress na pag mangyari ito sa inyo. So, but before that guys, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Malanin nyo ang susunod kong video ay para sa inyo. So, ayan guys, si baby. Pasali-sali siya sa video ko. Ayan. Ayan guys, so eto guys, babasahin ko lang ang conversation namin, and then I'm gonna explain kung ano ba talaga ang dapat gawin. So, kasi gusto ko rin i-share sa inyo para hindi nyo maranasan yung naranasan niya kasi syempre sobrang nakaka-disappoint. Ashka! Inuguyog-uyog niyang table. Sobrang nakaka-disappoint guys, especially that you already expect at saka yung may mga expectations ka na hindi mo makukuha dahil sa may isang bagay, may isang tao na parang hindi siya, ano ba tawag dito? Ano ba yan? Yung parang walang knowledge. Walang knowledge. Kasi baka pag brutaling ko na naman, marami na naman akong kaaway. Yeah, Ashcam, lower the volume. Yung parang walang knowledge guys sa mga requirements, tapos nandun siya nag-work. So parang dapat alam nila guys. Para naman to sa Turkish Embassy, sana naman bigyan ninyo ng ano tawag dito, ng orientation kung ano bang dapat papeles na tatanggapin ng AGNTR nyo or hindi. Kasi nga mayroon iba na kompleto at mayroon din iba na hindi kompleto pero tinatanggap pa rin nila kasi nga dahil lang sa 200 USD. Of course, if you will apply it again guys, you will back to zero. So back to zero means lahat ng mga requirements na galing dito sa Turkey ay ano nyo ulit guys, kukunin nyo ulit. So ang hirap at saka magbayad kayo ulit ng 200 USD kasi 200 USD na ngayon ang visa fees. So ito guys, mapahaba yung vlog natin, bahala na kayo dyan. Basta I will explain it everything here. So, ayan. Ito guys ang pinag-usapan namin guys. By the way, nag-apply ako nung December 14, wala AOS na hinanap sa akin yung invitation letter at yung bank statement lang ng jowa ko. Tapos yung result nung 21 dumating. Hindi ko pa nakukuha yung passport ko, hindi ko pa alam ang result. Nandito pa kami sa Baguio, sabi niya. Yung payment doon 200 USD, pag may dami ticket ka na 190 USD lang ang bayad. So guys, if meron kang booking ticket, guys, correction. Dami ticket. What's dami ticket? What's dummy ticket? Fake ticket? I am telling you all the time.
fake ticket or dummy ticket is not acceptable. I said booking ticket. Di ba nakalagay doon sa requirements ninyo na booking ticket. Booking ticket means nagpa-book na kayo, which is registered online. When they will gonna check it online, for example, akala nyo hindi nila chine-check yan, they are not stupid. My God! Kasi dami ticket, ano yun? Gawa-gawa nyo lang? Hindi nyo pina-registered online? Hindi nyo ni-rebook? Hindi nyo rebook? Hindi nyo na-book? Booking ticket, guys. Booking ticket means ginpa-book nyo. Ginpa-book ba? Punta kayo sa online, no? Online. Punta kayo sa online. May nakalagay doon, booking ticket. So, kukuha kayo ng booking ticket. Hindi dami. Ano yung dami, guys? Hindi ko mag-guess. It's like a katangahan, you know? Na-stress ako sa mga dami ticket nyo. So, ngayon, deny kayo. Ano yung dami? O, parang lahat ng mga papeles nyo, dami na lang. Dami, anong dami ba? Marami? Dami? Stupid? Tanga? Hinangag? Fake? Ganyan? Ang dami ticket? Dami for me is dumb. Stupid. Dumb. You're dumb. So, make this dummy ticket because you're dumb? May God, pasensya na kayo kasi sobra na ako talagang nairita sa inyo. Dummy ticket. Hindi lang ito siya. Hindi man ako nairita sa kanya. Hindi man ako galit sa kanya. Whatsoever. Pero marami kayo kasi gumagamit ng dummy ticket which is hindi nakalagay doon sa requirements na nakalagay doon. Klaro. Booking ticket. Not dummy ticket. Dummy ticket, what is that? It's stupid. It's a dumb ticket. So, it means, ano akala nyo sa Turkish Embassy, guys? They're stupid people? Yan na ba ang akala nyo sa Turkish Embassy? Hindi nila chine-check? Kaya nga, it takes 1 month bago kanila bigyan ng visa, di ba? Dahil they make sure. Akala nyo hindi yan nag-i-investigate sila? O, pak! Deny. Salamat sa dummy ticket nyo. Alam nyo, naiirita na rin yung Turkish Embassy siguro sa inyo. Kasi ginagawa nyo silang mukhang tanga. Explain ko talaga to sa inyo, guys, no? Hindi yan, guys, booking ticket. Registered online, booking ticket. Kung wala kayong guys, kasi mayroon siyang payments, no, for booking ticket. Mayroon siyang payments kasi pinabook nyo yan. It means na naka-reserve na yan siya para sa inyo. So, kung kukunin ninyo, they mag-pay na kayo full payment ng inyong ticket. Kung that time na mismo, kung same day at same time ang kukunin ninyo. Dapat may prospect, may ano kayo talaga na yan ang date, time, na pupunta kayo dito sa Turkey. Hindi yung, bahala na kung ano oras, kung kailan, basta may stupid ticket lang ako. Ganon. Dapat real. My God, kasi alam nyo, chine-check yan. Tapos kino-compare nila, nag-apply siya ng ganito. Tapos alis siya ng ganito. Ha? Ano yan? Diba? Oh my God. Utak-utak, guys. Isipin nyo. Be real. Be true to yourself. Wag yung fake kayo dyan. Kasi alam nyo, nag-i-investigate yan. Alam nyo, guys, ang nagtatrabaho sa may Turkish Embassy, guys, they are a lawyer. Sinasabi ko sa inyo, lawyer yan sila. Hindi lahat. May lawyer yan sila. Kaya, mag-iingat kayo. Alam nila ang laws ng Turkey at mayroon din silang Filipino na lawyer dyan. Alam din nila ang laws ng Philippines. So, akala ninyo, isa lang nag-investigate sa inyong papers? No! Marami yan sila, consulate. My God! Para naman tong mga tanga. Na-stress ako. Na-stress ako sa dami ticket nyo. Pati ako parang naging stupid. Sa inyo. So, ayan guys. Kalimutan na natin yon. Let's move forward. Ayan, so tapos wala ako itinerary, nagawa lang ako doon on the spot. Guys, actually guys, itong ano ko guys, hindi siya ang tinutukoy ko dito ha. Hindi lang siya, marami kayo. Okay? So tapos wala ako itinerary, nagawa lang ako doon ng
on the spot ha. Okay lang yan guys, pag gumawa ka doon, magpa-booking ka doon sa Agent TR kasi meron naman silang booking, pwede kang magpa-book sa kanila ng ticket. So okay lang yan guys, na magpa-book ka ng ticket sa kanila. So yung payment guys, pag hindi ka magpa-book ng ticket sa kanila is 190 USD. Okay? 190 USD without booking ticket. So kung magpa-book ka ng ticket sa kanila guys, 200 USD. Okay? With booking ticket na ang 200 USD. Ayan, klaro ko na yan sa inyo. Okay? Tapos, and 15 days na lang daw minimum ng stay doon. So, yes, ang visa ninyo guys is valid only for 15 days. So, within, like for example, 10 days na ang stay nyo dito sa Turkey. So, before mag-expired, ang inyong Turkish visa, magpa-extend na kayo ng inyong visa dito sa Turkey. You can extend here in Turkey before mag-expired ang inyong visa. Kasi after ng expiration na expired na yung visa ninyo 15 days tapos ika-16 ka pa nagpa-renew guys, no. Illegal na kayo. So ibig sabihin uwi na kayo ng Pilipinas, bayad kayo ng penalty sa airport ng 1 day siguro yan babayaran ninyo na penalty and then uwi na kayo ng Pilipinas. Huwag kayo magtagal ng ang masabi ko guys, always check the validity of your visa. Kasi baka expired na, hindi pa ninyo alam, nag-enjoy lang kayo dito, expired na palang visa nyo, naging illegal na kayo dito, o baka maban na kayo dito sa Turkey for 10 years. So, please check your visa all the time kung kailan siya mag-expired, and then set an appointment na kung gusto niyo magpa-extend pa ng visa dito, ng visa, or you can apply residence visa dito. Para sa mga tourist visa guys, I think you can extend your visa for 3 to 6 months, depende sa city. Dito sa Kushadasi guys, before 6 months pwede, na nagpa-extend ako ng visa until 6 months, and then after 6 months, hindi na pwede. Kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas at mag-apply ulit ng visa para na makapunta ulit dito. So, ginawa ko yun, nag-apply ako ulit ng visa, then umuwi na, bumalik ako dito, then pagbalik ko dito guys, yun na, at nagpakasala kami ng asawa ko kasi ang hirap guys mag-apply ng visa. My God, sobrang nakalula yung yung mga documents, mga requirements ba, nakakaloka at ang gastos-gastos. So, ayan guys. So, tapos, pag nandyan na daw sa Turkey, saka na lang daw dyan mag-extend kasi hindi daw pwede dito mag-extend. Yes, hindi pwede. 15 days lang. So, kaya nga po kasi nung ako hindi naman hinanap sa akin, sabi lang nila yung invitation letter lang daw at bank of statement ng jowa ko. Sana lang approve yung visa ko, nasa kanila na kasi hindi ko lang makuha nung time na pinakuha sa akin dahil nasa biyahe kami papunta dito sa Baguio. Ayan guys, hindi ko na lang siya i-screen no kasi pinag-usapan namin na medyo naman siya, no, makinig lang kayo. Ayan guys, so nag-message siya ulit sa akin guys. Sabi niya sa akin na denied po yung visa ko. Oh my God, I'm so, talaga napaisip ako. Kasi kung sinunod lang niya guys, ang sa vlog ko guys. Nakatulog si baby guys. Napaisip ako guys, kasi kung sinunod lang niya ang lahat ng requirements doon sa vlog ko guys, malabo, ay hindi naman siya malabo kasi ang naman guys, tawag dito, depende naman kasi sa Turkish Embassy yan kung i-approve nila. Pero usually guys, out of 10 guys, parang 2%, 3% lang ang na-deny kasi may kulang naman talaga sila guys na kung bakit sila na-deny. Sinabi nila sa akin ganitong papeles, ganyan. Sabi ko, kung ikulang, wala ka naman ganito, wala kang ganyan. So, yun, na talagang accepted nila na na-deny. Nag-email sila sa Turkish Embassy, bakit sila na-deny, pero hindi nila, hindi sila sinagot. Hindi naman talaga, guys, nagwe-waste ng time yung Turkish Embassy para sagutin kung bakit kayo na-deny. Hindi talaga sila yan. So,
Well, hindi naman ako dito guys na pinapangunahan ko yung Turkish Embassy. I am just fini-figure out ko lang kung ano bang mali ninyo, bakit kayo na deny. So sa akin guys, it's just a help, especially emotionally, na ma-find out ninyo or I mean, ma-think nyo kung bakit kayo na deny. Kasi some of this kind of situation guys, you can have a depression. Kasi na-depress ako nung na-deny ako guys. Grabe, sobra. Ang tagal kong naka-recover. Kasi yung expectation mo, yung ganun ba, at saka yung money, yung effort, everything, yung time mo, yung busy ka sa trabaho. Ayan, alam ko, ang pagod, yan guys. Kaya, I feel kung anong nafe-feel nyo ngayon, kung na-deny man kayo. So, ito guys, ang sabi niya din sa akin na, sana ba ako guys, saglit no? So, tapos, masaklap pa, magkakatatak ang passport mo. Hi. Ayan, guys. So, sa pagtatak naman ng passport, guys, as a deny, it's okay. Don't worry na ganun. Just think about it. It's a trial na, kumbaga, yung hindi ka nakapasa sa exam. But, you know to yourself naman kung bakit hindi ka nakapasa, di ba? Kumbaga, hindi ka nag-aral eh. Kaya hindi ka nakapasa. Ayan. So, parang exam lang yan siya, guys. So, sabi ko sa kanya, sorry to hear that, sis. Maybe it's not the right time pa na makapunta ka dito. I hope sa second time ma-approve na. Baka may kulang, sis, sa papers mo. So, yan, guys. So, iparinig ko sa inyo, guys, ang sabi niya at dito niyo malalaman kung bakit siya na-deny. So, ito, guys. Iparinig ko na sa inyo, guys, yung ano niya, yung sinabi niya sa akin at i-explain ko sa inyo. Okay? Ayan na. Ano po tawag dito? Magbaback to zero ka pala kapag nag-apply ka ulit. Ganun yung mangyayari. Ako'y natataka lang sa kanila. Yes, guys, mag-back to zero ka talaga. Kasi lahat ng mga requirements, mga documents ay kinuha na nila. Especially yung mga originals. Nung pumunta po ako sa kanila, magtatanong lang sana kami kung ayos lang yung invitation letter na kinuha ng jowa ko, ganun. Pagdating namin doon, ang sabi niya, mag-a-apply ba kayo? Sabi namin, magtatanong lang po sana kami. Sabi niya, may dala ba kayong papel? Pinakita niya. Tapos sabi niya, ay okay na daw yun, pati daw bank statement, yun lang daw. Tapos sa akin daw, birth certificate ko lang daw. At saka, kung wala daw ako ng dami ticket, sila na lang daw ang gagawa. Tapos yung itinerary daw, kahit daw sulat kamay na lang. Dami ticket. Alam nyo, guys, guys, please, no dami ticket. Okay? Dami ticket, guys. Ano yan? Hindi ko mag-guess ang dami ticket kasi hindi naman nakalagay sa requirements, guys. Ang dami ticket. Nakalagay doon, booking ticket. Booking means that's true. Original. Kung baga, totoo yan siya. Na booking, nagpa-book ka kasi yan ang expected date mo na makaalis ka. Kaya nga meron kang booking ticket. Booking ticket means pwede mo siya kunin, pwede mo siyang bayaran if may visa ka na at yan ang talagang gusto mong time, date, at mga araw at month na makaalis ka na. Kumbaga, kumbaga, booking ticket means nagpa-book ka na, nagpa-reserve ka na. So, pwede na anytime, sabihin mo doon, anytime, kung ikaw ang kumuha ng booking ticket na yan, pwede mo siyang i-confirm. So, ibig sabihin, once na i-confirm mo siya, guys, ibig sabihin, totoo na siya na ticket na. Pwede ka nang makago dito sa Turkey. So, ang sinasabing dami ticket, what is that? Stupid ticket. Hindi ko gets. Talaga, please. Comment down below, what's the dami ticket? Okay, dito sinabi niya na pwede isulat daw ang dami ticket. Oh my God, guys! 2024 na tayo. Hindi na nag-i-exist pa bang sulat kamay? It comes sa mga ganitong bagay. This is a visa.
This is not an elementary excuse letter. Hindi ko mag-gets, guys. Bakit ipasulat kamay ang booking ticket? Tapos i-forward ninyo yan sa Turkish Embassy. Oh my God, it's so embarrassing. Ginawa niyong tangang Turkish Embassy. Nagsulat-sulat kayo ng inyong booking ticket. As in, nakakahiya. Ano pang sasabihin ko? Talaga, ibabash nyo talaga ako pag nagsalita talaga ako ng bonggang-bonggang kasamaan na words. Oh my God. Pero sorry, I just want to express my feelings. Kung ako i-forward nyo sa akin yan, ha, kahit hindi ako nagtatrabaho sa Turkish Embassy, maiirita talaga ako, guys. Bakit naman kayo mag-forward ng dami stupid ticket? Tapos handwritten. Diyos ko. Igagatong. Igatong ko na inyong papilis. Igatong. Ano ba na igatong sa Tagalog man? Igatong? Igatong ba? Sunugin? Ako ba? Panggatong sa ginaluto. Basta, igatong ko papers nyo pag sunugin. Pag yan ang i-forward nyo sa akin, ginawa nyo akong tanga. Guys, hindi ako nagtatrabaho sa Turkish Embassy, guys. Pero I know kung gaano sila ka-stricto. Kaya please, be real. Don't forward these dummy, stupid documents. My God, nakakahiya. Tapos yung itinerary daw, kahit daw sulat kamay na lang. Eh di sabi ko, tapos pati picture, sakto dala ko naman. Kinuha nila. Kaya lang, nagtataka ako, bakit yun lang yung kinuha? Ni proof of relationship, di man lamang sila humingi. Paano nila iisipin kung magkaano-ano kami, diba, if ever po? True. Ano ba ang hiningi lang nila sa akin? Birth certificate, yung picture, tapos yung sila na yun yung itinerary, pinagawaan nila ako dun, sulat kamay lang. Tapos yung Guys, sulat kamay 2024. Ano ba tayo? Elementary pa ba tayo? Oh my God. ano daw, yung ano ba tawag dito? Yung dami ticket, sila na daw ang gagawa. Yun lang ang kinuha. Pero nag-iisip ako kasi alam ko madaming requirements. Hindi pa nga kami magpapasa kasi magtatanong lang sana kami. Kaya lang kinuha na nila. Kasi sabi niya, ay okay na yan. Yan lang naman. Sabi ko, how about ako, affidavit of support? Sabi niya, ay hindi na yan kailangan. Nakita nila kasama ko din yung jowa ko. Tapos pagdating ng ang bilis nagtaka ako kasi ang bilis. Nakita nila kasama ninyo yung jowa nyo. O isiscan. Ayan, ipaprint natin yung jowa nyo, ipaprint natin, o kaya iscan natin, ipasa natin sa Turkish Embassy, o kaya ipasok natin sa pilis ninyo ang jowa nyo na magkasama kayo nung nag-apply sa Turkish, sa Agent TR. Kasi nga guys, sa Agent TR, wala namang pakialam yung Agent TR, yung kung kasama nyo, yung asawa nyo, yung kalaguyo nyo dyan sa Turkish Embassy, sa Agent TR magpasa. Doon dapat sa Turkish Embassy kayo pumunta, at least makikita ng mga Turkish doon consulate na makikita nila na kasama mo yung boyfriend mo. So, kasama niya yung boyfriend niya. So, siguro, this is real, true. Pero, depende pa rin sa papilis niyo guys. Yung gawa-gawa kayo dyan ng dami account, tapos sulat kamay pa. Sa tingin niyo i-approve kayo. Ay, naku, Lord. Alam mo, naawa ako dito sa kanya. Sinabutahe talaga siya. Ginawa siyang tanga, guys. Tapos, ginawa siyang kahiya-hiya sa papilis niya, sulat kamay. My God. Awa talaga ako sa kanya, guys.
ko, Lord. Bang kahit sila na daw ang gagawa, yun lang ang kinuha. Pero nag-iisip ako kasi alam ko madaming requirements. Yes, marami. Hindi pa nga kami magpapasa kasi magtatanong lang sana kami. Kaya lang kinuha na nila. Kasi sabi niya, ay okay na yan lang naman. Sabi ko, how about ako, affidavit of support? Sabi niya, ay hindi na yan kailangan. Nakita nila kasama ko din yung jowa ko. Tapos pagdating ng ang bilis nagtaka ako kasi ang bilis naman ibalik sa akin nung passport. Nasa Baguio pa kami kaya hindi namin nakuha. Tapos kanina lang kami pumunta. Tapos sabi nila sa akin, teka, di ba ka-apply mo pa lang? Ba't naandito ka na agad? Sabi ko, ito may nag-chat na andito na daw. Sabi niya, ay patay. Sabi pa ng isang babae, naku. Sabi niya, family visa ba yan? Kasi pag family visa daw mabilis talaga. Sabi ko, hindi sa jowa ko yun. Sabi niya, ay patay baka denied. Tapos, pero hindi ko alam kasi hindi pa namin nakikita. Tapos pagtingin, ayun, meron. Tapos may nakalagay nga na tatak. May nakalagay na kung kailan nila nirelease. Tapos, may nakalagay na Manila. Tapos, may DB. Parang ganun. Tinatakan pa nila. Tapos, ang sabi pa ganito, hindi daw nila sinasabi talaga. Guys, ito guys, once na ma-deny guys, tatakan talaga nila yan. Tatakan talaga nila yan guys ng date of your application na parang box siya. Date ng application, tapos may nakalagay dyan na date na, tawag dito yung date lang siya. Tapos, pero okay lang, don't worry about it guys. It's like what you call this, exam na hindi ka nakapasa. Kasi alam mo kung bakit hindi ka nakapasa? Dahil hindi ka nag-aral. Kumbaga nag-aral ka, pero mali-mali ang spelling mo. Kumbaga kulang ka guys sa requirements. So of course, hindi ka talaga ma-approve dahil kulang. Marami siyang kulang guys. Dahil nga sinabi ng taga-AGNTR guys na okay na tong papeles niya. Para sa kanila guys, okay. Pero tandaan ninyo guys, hindi ang AGNTR mag-investigate or maghalongkat or magsala or whatsoever ng mga documents ninyo at hindi sila ang magsasabi or magbibigay sa iyo ng approval or denied, ang Turkish Embassy. So whatever what they said, please don't believe them. Kasi nakikita ninyo guys, ang requirements, the list of requirements guys, ang dami. And I'm telling you, they have an investigator. So kung magbigay kayo guys ng mga fake documents, like for example sa booking ticket at ang ginawa ninyo ay dummy, stupid ticket, tapos isi-search nila online, wala naman nakalagay. Ano to? Naglulukuhan lang tayo? O diba? Kahit ako guys, I'm not gonna approve or grant your visa if you're giving me a dummy stupid ticket. No. For what? First of all, you lied. You fake your documents. So, para ano pa na i-grant ko? Tandaan niyo guys, once na hindi kayo truthful, hindi rin kayo tawag dito ng totoo sa sarili ninyo. Nako, ewan ko sa inyo. Dapat alam nyo yan eh. Huwag nyo gawing tanga ang mga Turkish Embassy guys. As in, dahil napakataas ng mga knowledge nila niyan. Mayroong isang Turkish alam nyo guys, yung isang Turkish guy dyan na nag-work, yung asawa niya, Pinay. Sabihin ko sa inyo, Pinay yung asawa niya. Kaya please. So, ayan guys. Ito guys ay, continue natin guys, no? Tapos kanina lang kami pumunta. Tapos sabi nila sa akin, teka, di ba ka-apply mo pa lang? Ba't naandito ka na agad? Sabi ko, ito may nag-chat na andito na. Sabi pa nila, pwede naman daw mag-reapply. Yun nga lang daw, back to zero. Yes. Paano kami magre-reapply? Lahat ng original. Kinuha nila. Invitation letter, kinuha nila. Yung bank of statement, kinuha nila. Mga bill ko, kinuha nila. Puro original lahat. Wala naman silang tinira. Yung isa sabi niya, kung sa pera, wala sana problema. Pera lang yun. Ang problema, yung papel. Paano siya kukuha? Alam mo, bumalik siya doon, tapos punta na naman.
pasakay na siya ng barko. Mhm. Kaya nga, isasama niya sana ako para makapagbakasyon ako kahit papaano. Oh, yeah. Ay, iwan ko sa kanila, Diyos ko, nasakit yung ulo ko sa kanila, pabago-bago sila ng ano. Eh kung kailangan pala nila ng AOS, pwede naman dito kaming magpagawa sana. Okay, guys. AOS. AOS, guys, kukunin yan dito sa Turkey, sa Philippine Embassy. Hindi yan pwede kunin sa Pilipinas. Kasi kung sa Pilipinas mong kunin, ano yan? Kasi dapat sa Philippine Embassy mo kukunin yan yung AOS. Sa Philippine Embassy dito sa Ankara, or may nakapagsabi sa akin na pwede na daw sa Istanbul kumuha ng AOS. Hindi pwede sa Philippines. Okay? Kinaklaro ko lang, guys, no? At hindi pwede na sa ano talaga yung kinukuha. Ay, hindi rin pwede yan isulat-sulat mo lang. Kasi na yan siya online, guys. Naka-pattern na yan siya online, guys. Papalitan lang nila ang name mo, address, at saka sino ang pangalan ng jowa mo, birth date mo. Papalitan lang nila yan. Pero naka-ano na yan siya online, like the invitation letter. Then, ipa-stamp. Yan, ang magsa-stamp din at magsa-sign din yan, guys, sa may Philippine Embassy. I think lawyer din yan Lawyer din yan kasi sila lang naman may karapatan na magnotaryo, 'di ba? Kanila puro original lahat. Wala naman silang tinira. Eh yung isa sabi niya, kung sa pera wala sana problema, pera lang yun. Ang problema, yung papel. Paano siya kukuha? Ay alangan bumalik siya doon, tapos punta na naman, pasakay na siya ng barko. Kaya nga, isasama niya sana ako para makapagbakasyon ako kahit papaano. Ay, iwan ko sa kanila, Diyos ko, nasakit yung ulo ko sa kanila, pabago-bago sila ng ano. True. Eh kung kailangan pala nila ng AOS, pwede naman dito kaming magpagawa sana. Dito na lang, siya na lang ang gagawa, sulat kamay niya, Hindi pwede. papanotaryo at Hindi pwede. Sulat kamay, hindi ano na lang, panotaryo. pwede naman. Ipa-red ribbon. Kasi wala naman silang sinabi. Ang sabi pa nila, nakaset di na na yan, daw guys, kailangan. Ang Akala guys, ko nga asan na ba? mag-post kanina. Akala Nakaset na yan, guys. Kung anong nakasulat doon sa may sa may AOS, hindi yan pwede sulat kamay o kaya sa isip mo nang galing ang AOS. May standard yan siya, kumbaga, na yan siya, like the invitation letter. Papalitan lang yung name dyan, at saka yung address, at saka yung birth date mo, at saka yung mga information sa ID mo, ganun. Yan lang ang papalitan, guys. Pero hindi yan pwede kunin sa Philippines. Dito dyan kung kunin sa Turkey. Kasi AOS yan, na magsumpa yung lalaki na susuportahan ka. Like, parang invitation letter nga lang yan, guys. Kaya, I am telling you guys, all the documents na finorward ninyo sa Turkish, sa agent TR, please, get the copy of that. Huwag kayong magpasa ng original lang, tapos wala kayong kopya. Kasi minsan, guys, paano kung ang makaharap ninyo sa may immigration ay kampo ni Satanas, hinanapan kayo ng lahat ng papeles na finorward ninyo sa pag-apply ng visa, anong ipakita ninyo? Di ba wala? Kasi hindi kayo nagpa-Xerox copy ng mga original na yan. So, kailangan, guys, be ready all the time. Magpa-Xerox copy kayo. Especially mga ganyang bagay. So, dito na tayo, guys, sa 4. wala akong magiging advantage na sa akin na nakapag-abroad na ako kasi nakapag-abroad na ako 2 beses sa Qatar at sa Sayang, guys, kasi may travel history na siya. Kung kinumpleto niya sana, guys, yung requirements niya, siguro hindi siya na-deny, as in. Kung nagtanong lang sana muna siya ba, tapos hindi niya muna finorward. Kasi alam niya sa sarili niya, marami siyang kulang. Wala siyang proof of relationship, proof of communication, wala siyang ganun. Tapos, yun, may travel history siya. Kasi isa yan, guys, ang travel history, guys, isa yan sa mga nagpapadeny din sa atin kasi wala tayong idea. At saka, alam nyo, guys, ang laki-laki ng mga airports sa mga kung saan tayo mag-stop over. Kung may stop over, kung direct tayo, malaki ang airport ng ng Turkey. Sobrang laki talaga, guys. Maliligaw talaga kayo. So, kailangan always ask, ganito, ganyan, kasi para hindi kayo maligaw. So, yan, guys, travel history, isa din yan. Kailangan meron ka din. Big advantage na sana to sa kanya kasi may travel history siya. Yan, so sana lagi na lang bumabalik. akala
Kaya Diyos ko, sobra akong nai-stress talaga. Hindi ko Nakaka-stress maiwasan talaga. yung At saka maiyak ka talaga nakaka-depress. kasi kinuha pa niya yung invitation letter kahit umuulan talagang kinuha niya pa pagkagaling niya sa barko ng trabaho niya, yun yung inuna niya. Hindi na siya kahit ano, yun ang inuna niya. Tapos, nag-empaka na siya na kung ano-ano bago siya pumunta dito. Talagang yun lang yung sinadya niya, maibigay sa akin yung mga papel. Tapos pagdating dito, wala din. Eh lahat naman, ginawa din namin. Kasi kaya nga hindi namin sinasabit yung mga papel kasi gusto namin malaman kung ano-ano ang kailangan. Ang problema naman, kinuha naman nila agad sa amin yung una daw, tapos pinabayaran sa amin $200. Kasi guys, nakita nila kasama mo si foreigner. Kaya nag-shiny-shiny ang iyong mata nila, no? Nag-shiny-shiny. Kung sa bagay guys, ay, naku, ewan ko. Hindi, wala na ako may masabi. Naawa ako sa kanya, guys. Tapos yung sabi ko sa kanya, itinerary ticket, kahit sulat kamay, naku po, galing nun mag-advise for the night tong kausap mo. Yan, sabi ko sa kanya. Kaya pala, agoy, hindi pwede si sulat kamay sa ticket, ha? Thanks sa info, grabe, sinabutahe pala papilis mo, kasama mo pala si jowa mo, bakit hindi muna siya pumunta ng Turkish Embassy at siya mismo magpasa ng requirements mo doon? Dapat hindi mo muna binigay ko, kinumpleto mo muna, visit din to kausap mo, walang utak. Ako na high blood. Oh, yan guys, I'm the one who feel depressed para sa kanya kasi alam niya na hindi kumpleto. Siguro bago tong kausap niya, alam niya na ang requirements at saka alam niya na hindi kumpleto ay yung papeles ni girl, tapos kinuha niya lang at saka yun, pinorward. Ginawa niyang tanga. Ginawa niyang tanga ang mag-evaluate ng papeles. Tapos ano yun? Baka sulat kamay pa yung itinerary ticket nun. Nakakahiya. Ay, kakaluka. Sana ako. Oh, sabi ko sa kanya, guys, agoy, hindi pwede sulat kamay. Ayan, sabi ko sa kanya, oh sis, back to zero kasi hindi na pwede gamitin. Hindi na pwede gamitin ulit ang invitation letter. One time lang pwede gamitin yon. Dami mo palang kulang sis. Mga walang utak, kausap mo, alam nila requirements. Bakit ganyan sila? Hindi naman sila ang mag-decide. Tanggap lang naman sila ng tanggap kasi pera yun per applicant. Yan ang sabi ko sa kanya, guys. Yes, pera. Ay, di mag-apply ka ulit. Another $200, diba? Diba? Statement of bank account, wala ka rin? Tanong ko sa kanya. So, next application is kompletuhin mo na. Huwag kang gamit ng ticket na handwritten. Katangahan yan. Dapat booking talaga, system online. Naging fake na tuloy papers mo, kaya bilis lang, deny agad. Yan, sabi ko. Yan guys, no? Bilis lang, deny agad. Kasi nga, pag nakita nila, ay, sulat kamay tong ticket niya. Pak! Kunin mo na bukas. Wag na tayo maglukuhan dito. So sabi ko, don't blame yourself kasi naawa ako sa kanya, guys. Para sinabotahe, yung ganun ba. Syempre, nag-usap kami, guys, in personal, ang tawag dito, personal na life. So parang may kapareho yung mga situation namin dati. Kapareho yung mga situation namin dati. So, if I put my feet on him, on her, if I put my shoes on her, kumbaga, I can really relate and feel what she feel. Yung expectations mo ba? Expectation mo na. Expectation mo parang nawala. Parang gano'n. So, sabi niya, opo, yun po ang pinagawa niya sa akin. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Wala man lang ka-formal-formal. Diba? Booking ticket, sulat kamay. Wala po kasi siyang alam kasi sabi niya, ginawa ko naman lahat ng part ko, pero siguro wala daw tiwala sa aming dalawa, kaya daw ako i-denied. Sobrang hirap. No, it's not about tiwala, guys, but it's about your papers na fake. Fake kasi papers mo. Kumbaga, itinerary ticket pa lang, bagsak ka na. Tapos, sayang yung mga travel history mo dati. Kung may travel history ka man. Guys, I'm not just telling this na siya, no? Na siya lang talaga dito, no? Lahat kayo. Kasi halos lahat naman talaga kayo, eh.
Ewan ko sa inyo, guys. So, ito, guys, hindi naman talaga, yung fiancé ninyo, guys, they did everything naman. Pero, ang problema lang kasi sa atin, no? Sa atin lang talaga. So, marami siyang kulang na papeles. Wala siyang travel insurance, wala siyang statement of bank account, wala siyang communication, ano tawag dito, yung mga pictures together nyo, tapos dati nga may conversation pa kami ni Yahoo kasi dati uso pa Yahoo at Skype, no? May hindi pa uso ang Messenger dati in my time. May conversation, nagpaprint pa ako ng conversation namin na, I love you, babe, I miss you, when you will come home, blah, 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 mga ganon. Nagpaprint pa ako ng communication kung paano kami nag-communicate, Yahoo and Skype and email. Nagprint pa ako niyan, no? Makichismis kayo dyan, bahala kayo, malula kayo sa sweetness namin. Yung papers ko, guys, makikita mo, grabe ka kapal. mga pictures namin, ganon. So, ayan, so yan na, sabi niya, sabi ko sa kanya statement of bank account, wala ka din. Wala po ako kasi wala naman po akong work at wala naman din akong account ko. Ang sabi niya, okay na daw po yung bank statement ng BF ko, yung babaeng medyo muha ng mga papel namin. Guys, okay, I will advise you guys, statement of bank account please is very important for applying a working visa, especially tourist visa, na kahit may sponsor ka, kasi ang visa na ina-applyan ninyo guys is tourist. So, dapat meron kayong statement of bank account. Okay? Kahit 50k lang ang laman kasi meron namang another support si BF, no? Or si sponsor ninyo. Pero please, magkaroon kayo ng statement of bank account. Magkaroon kayo ng bank. So, para naman anytime, any emergency, makaisip yung Turkish Embassy na, okay, may pera naman siya, so any emergency, may dudukutin siya, yung ganon. So, dapat savings talaga, guys, savings. At saka, guys, it's a big help din sa inyo, yung mga money transfer ng fiancé or sponsor ninyo. Like, for example, mga Western Union yung resibo, kunin ninyo, itago ninyo, at least, i-forward ninyo yan sa my agent TR. Pag nagsabi yung agent TR, hindi na to kailangan, ilagay lang dyan, ilagay lang yan, nag-effort pa ako niyan, tapos hindi mo man lang ilagay lang dyan lahat ng papilis ko, bahala na ang Turkish Embassy na mag-evaluate ng aking mga documents, okay? Just ilagay lang dyan. Magbayad naman ako sa'yo. Wag mo na lang akong pangunahan, char. Kumbaga guys, alam nyo ang requirements, so you should know everything. Kasi yung mga agent TR, tatanggap lang yan. Hindi naman sila nag-a-apply eh. Diba? Tatanggap lang naman ng pera yan. Tatanggap ng documents yun. Tatanggap ng pera nyo. O, diba? Booking is not dummy, not stupid. Okay? It's real. Ay, di ko na isip mo mga dummy ticket nyo kasi there's not such word in the requirements, dummy ticket. For me, someone who say that, she's dumb. She's dummy. Someone na nagsabi niyan sa inyo, sa agent TR, na gawa ng dummy ticket. Agent TR ka pa naman nagtatrabaho, tapos magsabi ka ng dummy ticket. O ngayon, pag chinek pag in-investigate ng ng Turkish Embassy, hindi nila mahanap yan. Okay, pak! Okay, pick up your passport. Naglolo pa tayo dito eh. Ayun guys, so yan ang advice ko sa inyo guys, kung paano at kung saan kayo kukuha ng inyong booking ticket kung wala kayong card at kung hindi man si sponsor ninyo ang magpabook ng inyong ticket, okay? At least guys, walang handwritten na ha. At ang yung AOS guys, dito yun sa Turkey kukunin. Kasi same format lang yan sa lahat ng AOS, like sa invitation letter. Okay? So, hindi pwede isulat-sulat kamay, tapos ipaprint mo, tapos ipa-apostel mo. No! Hindi yan pwede. There's not such things again. Nakakalbo na ako. Ay, naku guys. So please guys, before you go ahead to the agent TR, please complete the requirements. And if you feel doubt about your requirements, that it is not complete, please don't forward it. Okay? Avoid sabotage.
Avoid sabotage your papers, guys. Please complete all your papers, communication, your picture together, statement of bank account, travel insurance, ano pa ba tawag, invitation letter, ano pa ba, basta yan ang mga importante na mga requirements galing sa inyong mga girls, okay? At sa mga sponsor nyo naman, of course, invitation letter, pakuhain nyo na lang ng AOS. Kung nandiyan kayo sa Istanbul, sa Ankara, pakuhain nyo na lang for sure. Pero, kung ako sa inyo guys, hindi naman kasi hinahanap minsan ang AOS, pero ang ano ko sa inyo guys, kumpletuhin ninyo ang requirements bago ninyo i-forward, okay? At saka booking ticket guys, ang dami-dami yung mali sa booking ticket. I will gonna explain it to my another next vlog, kung anong dapat gawin sa mga booking ticket na yan, para separate lang guys dito kasi sobrang haba na. Okay, so ayan guys, and see you in my next vlog. I hope na naka-learn kayo dito sa experience ng isa nating kaibigan. At again guys, I'm sorry na high blood si Inday. That's real of me, real yung totoong feelings ko talaga guys. Nagagalit ako guys if I encounter someone who is dummy, stupid. It's just a simple thing but he doesn't know about it. Na high blood talaga ako is simple things. We are in 2024. Bakit ka magawa ng dummy, stupid ticket with your handwritten tapos ano yan, isulat-sulat mo sa computer, i-print? Hindi naman pwede na kiniklaim yan guys, ang booking ticket na as ikaw ang gagawa, ganitong araw ka gusto mo mag-flight. Dapat nakabook yan sa airlines. Hindi yan pwede na ginawa-gawa mo lang, may airline ka ba? Dito na naman tayo eh. Ayan guys, so magbabay na nga ako kasi high blood ako. Kakain na pala kami ni baby guys, na nagising na si baby. Ayan, bye! Bye-bye guys! See you in my next vlog. And if you are new in my YouTube channel, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next vlog. Bye-bye guys! See you in my next vlog.